Ito po, babasahan natin yung ating verse mga kapatid. Joshua chapter 1, verse 1 until 5. Medyo mahaba, so bear with me. Ito, babasahin ko sa inyo. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Hallelujah. And in verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river and the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. And in verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Woo! Hallelujah. Ang ganda ng verse na ito mga kapatid. Kung alam nyo lang mga kapatid, kung ipagugulay-gulayan nyo dyan, nandyan makikita natin mga kapatid yung promise ni Lord on how we are going to possess yung mga promises ng ating Panginoon for this year. Pero ang tanong, do we have that strength to possess that promise? Yung binigay natin, Panginoon. Kasi mamaya, binigay niya na, pero wala kang lakas. Ika nga, nanghihina ka. Sa iyong Christian life, nanghihina ka. Kasi napagod ka na, Lord, 1 taon na, magdadalawang taon na. Hindi ko pa rin natatanggap yung mga blessings na dapat na para sa akin. Kaya ang title natin, mensahe for today ay pinamagatan nating The Strength that we possess in Christ. Amen? The strength that we possess in Christ. Kung ano ba yung lakas, mga kapatid, na meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya warrior ang nakalagay dyan because today we are going to talk about the life of Joshua. Amen? Sa mga hindi nakakakilala kay Joshua, pakikilala ko siya sa inyo mamaya. Amen? Kung saan ba nanggagaling yung lakas ni Joshua? Ha? Amen? Para sa mga ma-relate din natin dyan sa mga buhay, kung ano ba yung strength that we possess as a Christian, meron ba? Baka wala. Yung strength that can help us overcome every trials, every temptations, every anxiety, every depression that we are experiencing. Amen? Sa mga hindi nakakakilala kay Joshua, ito na, ipakikilala ko na sa inyo. Siya po ay sidekick ni Moses. Sa hindi nakakilala kay Moses, ay magbasa na kayo ng Biblia. Hindi ko na kailangan i-explain sa inyo lahat. Huwag kayong tamad. Magbasa ng Biblia. Buksan yan. Para makilala naman natin yung mga characters na nandyan sa Bible. Kasi dito mga kapatid, nakikita natin na ibinilin ni Moses kay Joshua that you will lead these 2 million Israelites into the promised land. Amen? To give you a little background, si Moses was able to lead the Israelites out from the Egypt. Tama ba? Kung tama, type mo dyan, amen. Maybe you are here today, yung Egypt, it represents yung the land of lack. Pag sinabi natin land of lack, yung kapus. Yung kapus ka palagi sa pera. You're living as a slave. Slave ka sa kasalanan mo. Kasi yun ang nangyari sa kanila when they were in Egypt. Tama po ba? They were slave. Kapos lahat. Kulang yung pagkain. Amen? Trabaho rito, trabaho doon. Ang hirap ng buhay sa Egypt. Hindi makaraos-raos. Kaya my hope and prayer for us as we listen to the message this morning, na makaraos na tayo. Amen? Makaraos na tayo sa mga paghihirap sa buhay ngayong 2022. Amen? Nakaka-relate ka dyan? Itay mo dyan, amen. Because maybe you are here today. You are living in Egypt. Nasa Egypt yung buhay mo. Ang hirap. Ang daming pagsubok. Never really experiencing the breakthrough in your walk with God.
Amen? You're not experiencing yung tinatawag na financial peace. Kasi nandyan si Manny, nandyan si Judith, may bago pa, nandyan pa si Marites. Jesus' name. Hallelujah. Maybe you are there, but God says, don't stay there. Sinasabi na ating Panginoon, lumabas ka dyan. Lumabas ka sa Egypt ng buhay mo. Because the next step was, when they went out from Egypt, saan sila napunta mga kapatid? Wala na. Hindi pa. They were in the wilderness. Tama ba? The land of just enough. Yung tamang-tama lang. Amen? For 40 years, the Israelites roam around the wilderness with Moses leading them. Pero in buhay, a lot of people, they love the wilderness. Yung, okay na. Okay na ako rito. Kristiyano naman ako eh. Okay na ako rito. Manunood na lang ako sa inyo online. Okay na. Bahala na kayo dyan. I-type ko lang dito. Type comment. Amen, amen. Heart, heart, like. Okay na ako. But you are not really experiencing the fullness of God's presence. Amen? Yeah, kasi sabihin mo, okay na ako. Huwag na tayo mag-serve sa church. Manunood na lang tayo ng replay mamaya. Okay na yon. Amen? You are always on that wilderness thinking sa buhay mo, kapatid. Amen? Ang problema sa wilderness, ito mga kapatid, listen carefully, your life will just go around and around like the Israelites. Paikot-ikot lang ang buhay mo. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Hindi ka ba napapakot niyan? Pag paikot-ikot ka, kapatid, anong mangyayari sa'yo pag paikot-ikot ka? Mahihilo ka. Tama ka, kapatid. Bakit? Kasi nasa wilderness ka eh. Amen? What God's want is to move you from wilderness, from Egypt, wilderness, into the promised land. Kaya this year, mga kapatid, if you are still living in that Egypt in your life, if you're still living in that wilderness in your life, it's time to move out and possess the promised land that God has in store for us. Amen? Yung promised land, mga kapatid, it is the land of more than enough. Hindi na yung pagdating ng sahod. Wala pang isang linggo. Ubos. Pero pag nasa promised ka land ka, kapatid, you have more than enough. May sukli pa. Hallelujah. Who wants that? Kung gusto mo yan, itype mo dyan. Amen. Amen. It's claiming the promise that God has in store for you that is left unclaimed. Maraming mga promises si Lord eh. But it is left unclaimed because you never tried to walk in the promised land. Hindi mo naman sinubukan na i-grab yung promised land sa buhay mo eh. Amen? Everyone wants to possess the promised land. Sino bang ayaw? Sino bang hindi? Meron ba? Lahat tayo gusto makapunta sa promised land. Amen? Everyone wants that. But a lot don't receive the promised land God is in store for them. Amen? What are we going to look at today is how to live strong, to possess that promised land. Hallelujah. Kaya mga kapatid, introduction pa lamang tayo. Medyo 15 minutes na, no? Kaya medyo mahaba-haba to kasi ito yung pinapabot ni Lord sa atin eh. Amen? In Joshua chapter 1, verse 1 to 5, dun sa binasa natin kanina, wala na. Namatay na si Moses eh. Hindi nakaabot sa promised land. Kaya binili ng Panginoon kay Joshua na, Joshua, ikaw nang bahala dito sa mga tao. Pagpatuloy mo ito. Kung ikaw siguro si Joshua, sabihin doon, kapatid, mag-i-exit na si Pastor Ritz. Ikaw nang papalit doon sa
magiging pastor ng sektor na yon. Nako! Sabihin mo siguro sa sarili mo, Lord, inexperience ako. Kung ako si Joshua, wala naman akong kaalam-alam sa mga warfare na yan. Paano ko i-conquer yung promised land na yan? Wala akong military background. Amen? At ito nga, sinabi ni Lord sa kanya, take these people out of the wilderness and possess the promised land. Amen? But on the way, I'm telling you, ito yung sinasabi ng Panginoon, on the way that you are going to the promised land, you will face giants. Naku! Naku, hindi pala ibig sabihin mga kapatid na pag hiningi natin yung promised land, nandiyan na kaagad na, pag hiningi yung Lord, hingi ko yung 1,000,000. Bumaba yung cheque, 1,000,000. Hindi kapatid. May proseso yan. So kung nakikita natin, it was a time of transition. Hindi ibig sabihin na pag may pinangako si Lord sa iyo, nandiyan ka na agad sa kuwan. Give up mo muna yung Egypt mo sa buhay mo. Yung mga sins mo yan. Maybe you are still enslaved of that sins. Give up mo muna yan. Amen? Because life is like a journey. Parang biyahe yan, kapatid. It's like dati slave ka dito, naging sin, dapat lalabas ka muna diyan. Amen? Kung ano man yung kasalanan na namumuhay ka, dapat labasan mo muna yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng breakthrough sa buhay mo unless you are not living in that sin anymore. God wants to put you out in the wilderness experience, but He doesn't want you to dwell there. Dapat labasan mo yan. Amen? Amen? Hallelujah. So, merong journey na nangyayari dito. So, anong sabi ni God kay Joshua? Kasi mukhang mabigat na responsibilidad itong pinapagawa sa kanya. In verse 3, babasahin ko sa inyo. Ang sabi rito, nagkaroon siya ng meeting kay Lord. Si Joshua nagkaroon ng meeting kay Lord. Ang sabi ni Lord sa kanya, I will give you every place where you set your foot. Boom! Hallelujah! Ikaw, kapatid, hindi ka pa rin naniniwala. Anong sabi ni Lord? I will give you every place kung saan kanya nilagay as I promised to Moses. So kung ano man yung pinapanalangin mo kay Lord, huwag ka mawala ng pag-asa. Amen? And in verse 4, eto, mas maganda. Kasi naging specific si Lord Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. So ano ang pinapakita sa atin dito, mga kapatid? Ang pinapakita lamang sa atin dito, it means that when God makes His promise, He makes sure that it's specific. Amen? There's a specific promise, plan, and purpose for each and every one of us. Hallelujah. Kaya ikaw, kung may pinapanalangin ka kay God, dapat specific. Kasi minsan pinapanalangin mo, Lord, i-bless mo ako financially this month. Hindi mo naman sinabi magkano. Dumating 20 pesos. O ito, 20 pesos. Tapos ngayon dumating yung 20 pesos, nagre-reklamo ka, Lord, bakit ito lang? Hindi mo sinabi. Tama ba? Kaya dapat, pag nanalangin ka, kapatid, sa ating Panginoon, be specific on your prayers. Hindi ibig sabihin na ngayon humingi ka ng bisikleta, sa susunod na motorsiklo na. Be specific. Kasi sabihin mo, pagdating sa langit, nakabitin yung bisikleta mo. Lord, ano yung bisikleta dyan? Yan yung pinanangin mo dati. Kaso pabago-bago yung isipan mo. Kaya nilagay ko na lang dyan, dekorasyon. Kaya mga kapatid, when we ask something for God, lalo na sa mga singles natin dyan, be specific kung ano ba yung gusto natin. Lord, gusto ko ganito yung mapapangasawa ko. Gusto ko, Lord, godly person. Gusto ko, Lord, matangos yung ilong. Mas matangkad sa akin, mas maputi sa akin. Ikaw nang bahala, Lord. Basta babae, basta lalaki, wala sa gitna. Hallelujah!
Kaya mga kapatid, when we ask something for God, let's be specific in our prayers. Huwag tayong papaling-paling so that God can work the amount of faith that you have in Christ. Kasi minsan nawawala ka na eh. Tama ba? Nawawala ka na sa iyong desire to ask something, yung mga promises ni Lord. Kasi sabi mo, wala namang paida eh. Kasi you give up. Sabayan mo rin ang faith. Amen? Sabayan mo ng faith. Kasi, and in verse 5, sabi niya, God who parted the Red Sea, ang Diyos na nagpaulan ng mana, ng quail sa kanila, ng pagkain in the wilderness, is the God who did mighty miracles. He said to Joshua, in verse 5, itong sinasabi niya kay Joshua. Ano sabi niya dyan? Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. In other words, ang sinasabi natin, Panginoon, I'll back you up. Nandito lamang ako. Be strong and courageous. Kasi yung iba sinasabi na, sige, pupunta tayo ng giyera. Sige, punta kayo. Kayo lang. Maghintay lang kami rito pag na-conquer nyo na yung land. Pero si Lord, He makes sure that He is with Joshua. Doon pala kinukuha ni Joshua yung kanyang lakas, mga kapatid. Because ang sinasabi ni Lord, I'll back you up. Huwag kang matakot. Kahit naman higante pa yung mga pagdahadanan niyo dyan. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, when God makes His promise, you have to fight for it. Fight for it. Ipaglaban mo yan. When God gives you a promise, we need to do something about it. Amen? We need to move out in faith. Kaya, kapag may pinapanalangin ka, galaw-galaw din. Hindi ibig sabihin na gusto mo ng 1,000,000, gaya ng sinasabi ko kanina. Hindi ka naman nagtatrabaho, kapatid. Magtrabaho ka! Ang tamad-tamad mo! Magtrabaho ka! 1 taon ka na dyan eh. Di ka man lang sumideline. May talent ka naman sana sa pagluluto. Hindi ako galit. I'm just emphasizing how you will use your talent. Amen? Because nandyan na eh. Binigay na ni Lord eh. Ang problema, hindi ka naman gumagalaw-galaw. Walang himala, kapatid, kung wala kang ginagawa. Amen? That's why God is saying, I'm backing you up. God says, we are not ordinary Christians. We are overcomers. We are victorious in Christ. God has called us to go behind the enemy lines. Puntahan mo yan kung ano yung promise lang na dapat i-conquer mo. Kung ito ba yung trabaho na ginugusto mo, panalangin mo, kapatid. Conquer it. Go behind enemy lines and possess the promise that God has given us. Don't give up. Don't quit on the promise that God has for you. Yan ang promise ni God sa atin. Pwede na tayong matapos dyan. Narinig na natin yung promise eh. Pwede na. Pero hindi tayo matatapos dyan, mga kapatid, kasi meron siyang command eh. Meron command. Kung may promise, kanina, that we will conquer the land, ang sabi niya rito sa verse 6, ito yung kanyang command, be strong, be courageous. Amen? Why? Because you will lead the people to inherit the land. Kasi tayo mismo ang aakay sa mga tao to inherit the land. That's the purpose that God has for us. To lead people into His kingdom also. In a Christian way, dapat tayo ng mga born-again Christian, we should be strong and courageous to share the Word of God. At hindi ibig sabihin na nahihiya ka na malaman nilang, born-again Christian pala to si Doc Rich. Ba't hindi ko narinig nag-share ng balita doon, magandang balita sa Christmas party nung nakaraan. Ba't hindi ko, pumunta naman sana siya doon sa party. Pumunta naman sana si Brother Jeffrey doon sa birthday o sa binyag. Ba't hindi ko narinig na nag-share na nga salita ng Panginoon? Kaya dapat, mga kapatid, gaya na sinabi dito, we will lead people to inherit the land.
Hindi lang yung promise dito sa lupa mga kapatid, ngunit yung promise land natin din sa langit. Amen? Ang definition ng strong dito sa verse na ito mga kapatid, ang sabi niya, strong meaning to fasten unto or to seize. Ibig sabihin, kakapit. Saan ka kakapit? Kay Lord. To hold on to that someone. Amen? O, sige. Bagong representative. Sino gustong maging example dito? Si Brother Rimel. Sige, tawagin natin si Brother Rimel. Amen, amen. Kasi nang nakaraan si Brother Jeffrey. Dito tayo. Pag sinabi nating strong to fasten onto or to seize, pag hinawakan ka ni Lord, kapatid, it's not enough. Hindi yan enough. Dapat ikaw, Brother Rimel, pag sinabing strong, kapit din. Hawakan mo. Yung isang kamay. Yan! Kaya pag dumating yung mga problema, wala. Hindi makagalaw. Sige na, Brad. Tapos na yung papel. Hallelujah! Nagets natin, mga kapatid. Yung sinasabi dito, to strong, to fast on, kakapit ka eh. Hindi naman sinasabi ni Lord, ako nakahawak ako sa iyo. Pero ikaw mismo, hindi ka humahawak sa ating Panginoon, ay nadali na. Tama ba? Yun lang. Kaya dapat pag sinasabi ni Lord, to fasten unto or to seize, you should grab. Kapit. If you say, I hold on to God, it means you should be strong. Kapit ka, bes. Why do I need to be strong and courageous? Because God has called you to possess the promised land. Kasi minsan akala natin, buhay ay pakuya-kuya-kuy lang. Ha? No. This is war. Gera to mga batid. Akala mo lang yung pagiging Christian life mo, okay ka na dyan sa kinaupuan mo, paupo ka dyan. No! There is a warfare going on. Gaya ang sinasabi sa Ephesians, di ba? The battle is not against flesh and principalities, but against spirits. Amen? It's a fight to possess. Amen? When do we use the word possess? Pag sinasabi mong possess, ginagamit yan sa war. Amen? We should possess this land. Sa war, kailangan natin i-conquer ito. God was saying, possess the promise. Promise doesn't just fall. Hindi na malalaglag yung mga pangako ng Panginoon para sa atin eh. Amen? If you possess, you fight with the strength that God has given you. Amen? Kaya dapat ipaglaban mo yan. Amen? Because God has called you to possess the promised land. Kasi baka masabihin mo, natapos na lang 2022 eh. Wala pa rin. Hindi mo naman pinaglaban yung promise eh. Tama ba? Kaya dapat ipaglaban mo yan. Amen? How many promise of God are left unclaimed because you didn't put a fight? Hindi ka lumaban eh. Si Manny Pacquiao nga eh. Manalo matalo, laban. Kasi may pera. Pero tayo, manalo matalo, laban pa rin kasi nandyan ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Type mo dyan, amen, kung nabibless ka. Hallelujah. Hallelujah. Kasi pag hindi ka lumaban, kapatid, unang sapak pa lang ng kawat, wala na. Knockout. Amen? Kaya put up a fight. Laban ka, kapatid. Hold on. Get a grip. From God, fight the enemy. Labanan mo yung mga kaaway na yan. Maaaring yung depression mo, yung anxiety mo, yung inggit mo sa kapwa mo Kristiyano. Labanan mo yan. There's the devil. There's sin. Yan yung reality ng buhay eh. Amen? May mga temptation. Kaya sabi ni Lord, be strong and courageous because it's gonna be a tough fight. Matinding laban ito, kapatid. And guess who won in the end? Sino bang nanalo in the end? Anong sabi natin, Panginoong Jesus? It is finished. I have overcome the world. Woo! Hallelujah. Ang ganda. And in verse 7,
Ang sabi niya rito, only be strong and be very courageous. Binalik na naman, oh. Diba? Papalik-balik. Yun yung message sa atin ngayon eh. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Pero pag ipatuloy natin ito ang sinasabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yun lang naman pala ang kailangan natin na verse dito eh. Dalawa lang eh. Amen? Kasi dito sa verse na to, saksak na eh. Sinaksak na lahat eh. Nandyan na yung command eh. Kung gusto mo daw maging prosperous yung buhay mo, kapatid, if you want to be a successful Christian, magbasa ka. Magbasa ka. It says here, do not depart from God's word. The word of God says, obey, obey ulit, at obey pa rin. Yun lang naman eh. Amen? It means you have to read your Bible. Kaya ikaw na hindi pa nagbabasa ng yung Bible, don't expect something. Tama ba? Huwag ka nga mag-expect na merong promise si Lord sa akin ngayong taon eh. Paano mo nga malalaman yung promise niya sa'yo? Hindi ka naman nagbabasa na yung Biblia. Tama ba? How can you obey if you haven't read the Bible? So don't turn from the right or to the left. Stay focused. Focus ka sa Kanya. Kasi pag tinitingnan mo yung kapatid dito na, ay makasalanan mo yung mga tao doon, tumatayo pa sa harap, huwag mo silang tingnan. Tingnan mo yung sarili mo. Because they go to church because they want to change their lives. Kaya nabibless tayo sa mga kapatid na pumupunta ng simbahan na hindi nahihiya sa kanilang kasalanan because they are, binabago sila ng ating Panginoon. Kaya nang sinasabi ko kanina, nagta-transition sila eh. We are not condemning you. If you're living in sin, we are not condemning you. God wants to change you. Kasi kung ang simbahan, mga kapatid, ay para sa mga holy at banal na, magsara na tayo. Amen? Kasi ang simbahan, hospital yan ng mga makakasalanan eh. Amen? Ginagamot tayo eh. So don't stop going to church. Amen? You have to obey the Word of God kasi pag hindi natin ino-obey yung Word ni Lord, meron siyang warning. And then we don't want it. Kasi ang sabi dito sa warning, whoever rebels against your commandment, disobeys your words, whatever you command him shall be put to, ouch! Ang sakit. Inulit na naman. Pang ilang beses na to. Be strong and courageous ulit. Whew! Ewan ko lang kung uuwi kang walang nalaman ngayon. Ilang beses na binabalik-balik ko, be strong and courageous. Kaya, lubayan mo na yung mga kasalanan na yan. Kasi masama pag ang ating Panginoon ang hahatol. Kasi ang sabi niya rito, kamatayan, kapatid. Maaring hindi kamatayan sa personal sa ating buhay, pero kamatayan sa ating spiritual life. Amen? Yung alab mo bilang Kristiyano, dandaan niya mamamatay. If you're living in sin, dandaan niya mamamatay, kapatid. It will surely die. Kaya pag namatay na yan, mawalan ka na ng gana, tumatayo ka nga sa harapan, parang wala lang, walang impact. Tama ba? Kaya ang sinasabi dito, ang command sa atin, be strong and courageous. Woo! Hallelujah! Kasi one of the most important aspect in warfare, mga kapatid, is to obey. Kasi pag hindi ka nag-uwi sa gera,
Pag sinasabi ng commander-in-chief na, sulong! Sulong mga kapatid! Mukhang awit na yun Pero sabi doon, sulong! Pag sinasabing sulong, susulong ka. Hindi ibig sabihin na sulong! Atras, dandan atras, hindi naman namalayan, lumayo ka na. Amen? Sinasabing, baril! Binabaril mo yung kakasamahan mo, patay kayong lahat. Tama ba? Kaya pag sinasabing, be strong and courageous, kung ano yung pinapautos sa atin, approve ka agad. Amen? Kung ikaw yung faithful na mga sundalo natin dyan, sulong mga kapatid ka agad. Wala nang sinasabing, mahirap kasi. Yung marami kang alibay. Hindi ko mabasa yung Biblia, maliit kasi yung letra Hindi ko maawit yung pinapaawit natin ngayon kasi wala na ako na internet kagabi. In Jesus' name, be strong and courageous. Pag may pinapagawa sa iyo, laban kapatid. You obey the word of God, it will make you strong. Amen? Because ang sabi dito sa verse 9, the source of our strength is what? Basahin ko sa inyo. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Grabe talaga. No? Inulit na naman. Nakailang balik na. Hallelujah. So ang sabi niya dyan, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Woo! Hallelujah. Hindi ba tayo nabibless niyan? Palakpakan natin ating buhay na Panginoon. Amen. Yan yung source ng ating strength because God is with us. Gaya nga sininawit ni Kuya Roger kanina, God is here. Woo! Hallelujah. God is here. Kaya this year, 2022, God is with you, kapatid. Wherever you go, just obey yung kanyang commandments. Hallelujah. The Bible says, huwag kang matakot because the Lord your God is with you wherever you go. And why no fear? Because your friend is found in His presence. Hallelujah! Hallelujah! Kasi kahit nasabihin natin Joshua ka, wala kang experience sa warfare, hindi ka pa seasoned na Christian, bagitong Kristiyano ka pa rin. Alalahanin mo kapatid, His presence is our strength. Hallelujah! If I'm with God, ito yung maganda, I don't need to fear. Hindi ko kailangan matakot. If I have God, I don't need to be dismayed. Hindi na ako malulungkot sa buhay. If I have God, where I go, God goes with me. Amen? The presence of God is with me. Why? Because He promised it in His Word. Hallelujah. That He will be with me. I need to be strong. I need to be courageous. Hallelujah. Because apart from Christ, we are weak. Amen? We are weak. Wala talaga tayong magagawa Kasi dito na tayo magtatapos mga kapatid. Did you know that the name of Joshua is not Joshua? Before he became Joshua, his name was, ang sinasabi dito sa Numbers 13 verse 8, from the tribe of Abraham, Hosea, son of Nun. Yan ang pangalan ni Joshua dati. And Moses changed his name after a few verse. In verse 16, ang sabi niya rito, these are the names of men Moses sent out to explore the land. Moses gave Hosea, son of Nun, the name Joshua. Wow! Bakit ko nasabing wow? Maring hindi nyo alam, pero ako nabasa ko na kanina kasi ako nagme-mensahe. You know why Moses changed his name from Hosea to Joshua? Because Hosea
means He saves. Parang sa atin, Hosea tayo. Akala natin, kaya ko to. Kaya ko to. Ako pa! Atapang atao ito. Hindi atakbo. Kasi akala ni Hosea, nung maliit pa siya, pag may mga problema, tawagin niyo si Hosea. He saves. Pag may problema ka sa pera, tawagin niyo si Hosea. He saves. Pag wala kang pagkain, tawagin mo si Hosea. He saves. Hallelujah. But, pinalitan siya ni Moses ng Joshua because alam niyo ano ibig sabihin ng Joshua? Ang ibig sabihin ng Joshua, Jehovah saves. Because he think he is strong, but in fact, he is weak. Mahina si Joshua, mga kapatid. Di ba? Kasi kung malakas siya, hindi na binalik-balik ng ating Panginoon na be strong, be courageous. Ilang beses binalik eh. Parang sirang plaka si Lord eh. Siguro ito si Hosea ay walang self-confident. Tama ba? Ay sinasabi natin, Panginoon, kaya sa kanya, nakailang balik. Nabingi na siguro yung iba dyan. Be strong and courageous. Kasi palagi niyang pinapanalangin yung kanyang calling. Ang tagal na sinasabi ni Lord sa kanya, be strong and courageous. Tatayo ka na rito sa harapan. Sinasabi niya pa rin, yung calling kasi, Hosea ka pala kapatid eh. Yung calling kasi hindi pa rin bumababa yung calling sa akin eh. Ito na kapatid ang inaantay mo. Yung promise na dapat i-conquer natin ngayong taon na to. Joshua! Ibig sabihin, Jehovah saves! Amen! Because it is not about you. If you want to possess the promised land, you need somebody. And His name is Jehovah. Woo! Hallelujah. Joshua means Jehovah saves. Amen? He took Hosea out to him at pinalitan niya ito, pumasok ngayon si Christ. Hallelujah. O diba, nagkaroon tayo ng liwanag ngayon. Ang tagal na natin nakilala si Joshua, but ngayon lang natin nalaman na Hosea pala siya dati. Amen? Amen? So let's all stand. Hallelujah. Dito tayo magtatapos How are you going to be strong this year is to change your name and have a different mindset. Kung gusto mong i-possess yung mga promised land na yan, mga kapatid, dapat alisin mo yung Hosea sa buhay mo. Amen? Because you are not strong apart from Christ. We should change that mindset. Amen? We are weak apart from Christ. We need Jehovah. Jehovah our Lord saves. Hallelujah. Hallelujah. Let's bow down our heads in prayer. Yes, Lord, we thank you, Father God, for this powerful message this morning that we received from you, Lord God. That, Lord, this year, 2022, our first sermon, O Lord God, declares in Joshua chapter 1 until 5 that we should be strong and courageous. If we want to possess that promised land, we should be strong and courageous. If we want to lift up our spirit, nale-level up, Panginoon, yung aming Christian life, we need to be strong and courageous. Inaalis namin, Panginoon Diyos, yung Hosea, na kaya namin to, Lord God. No. Apart from you, we are nothing, Lord God. Kaya, Lord, sinusuot namin ngayon ang Joshua sa aming buhay. Because we know that Joshua, Jehovah saves. Oh, Lord God, that we need you, Lord God, to possess the promised land that you have for us. Those promised land that are left unconquered because hindi naman namin na sinubukan because we are already frightened. Kasi nakikita namin maraming giants na nakahadlang sa aming mga plans. Maraming mga temptations.
But because we know, Father God, that Jehovah is with us, who can stand against us? Nothing. Hallelujah. Kay Lord, maraming salamat for reminding us that this year, we need to be strong and courageous and possess that strength like Joshua to possess that promised land that you promised us. Na Lord, inalis mo na kami sa aming Egypt. Inalis mo na kami sa aming wilderness. We are now ready this 2022, hallelujah, to conquer the land of promise that you have in stored for us, Father God. We are now ready, Father God, for that breakthrough that we are praying. Hallelujah. Hallelujah. Kay Lord, I pray, Father God, sa mga kapatiran dyan na nanonood, I know, Father God, meron silang mga pinagdadaanan ngayon. Maring they have a problem sa kanilang relationship, sa kanilang mag-asawa, Panginoon. Maring mayroon silang mga anak ng mga suwail. Mayroong dumadaan ng financial problem, Panginoon. Lord, I pray, Father God, Lord, you release breakthrough, Father God. Kaya nga sinabi mo, be strong, be courageous. Kakapit kami sa iyo, Panginoon. Kakapit lamang kami sa iyo, Panginoon Jesus. Because we know, Lord God, that you are our Savior. Jehovah saves. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, for using me today as your servant. I pray, Father God, that you will seal this word na iyong binababa ngayon. I pray, Father God, na hindi ito manakaw ng kaaway. I pray, Father God, that Lord, selyuhan mo, Panginoon, ang iyong salita ngayong umaga. Na ito, Lord God, ay babaon-baonin namin for the rest of this year to be strong and be very courageous. Hallelujah. Kung ano man yung unos na pinagdadaanan namin, kung ano man yung mga bagyo na pinagdadaanan namin, kung ano man yung season sa buhay namin pinagdadaanan, O Lord God, we know, Father, that we will transition into a more and more blessed year this year. Hallelujah. Okay, Lord God, we claim it, we receive it in the name of Jesus Christ. We give you back all the glory, the honor, and the praise. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, and all the saints will say, Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone.